Sa loob lamang ng wala pang isang linggo, ang rehimeng klerikal ng Iran ay sumulat ng isa sa pinakatrahedya at komikal na kabanata sa kasaysayan. Ginawa nilang kaaway ang kanilang pinakamalapit na kaibigang kapitbahay at hinayaan na lamang na wasakin ng alyansa ng Amerika at Israel ang kanilang dambuhalang mga nakatagong arsenal ng armas. At ang drone na Shahid na dating kinatatakutan ng buong mundo, ngayon ay pinababagsak ng maramihan ng mga dati nitong biktima gamit ang mga murang armas. Pero hindi pa iyan ang lahat. Ang pinakasukdulan ay nang ang anak ni Khamenei, si Mojtaba, na naging tagapagmana ng kataas-taasang lider na si Ali Khamenei ay pinaslang umano ng Estados Unidos at Israel. At ngayon ay inilalantad ng media sa Britanya ang kanyang magarbong pamumuhay sa London. Kaya ano ba talaga ang nangyayari? Ginawang kaaway ng Iran ang kanyang kaibigan. Mula sa mga unang araw ng digmaan, dumami ang kaaway ng Iran at nabawasan ang kanilang mga kaibigan nang gumanti sila ng walang pinipili sa mga bansa sa rehiyon. Gayunpaman, walang sinuman ang nag-akala na sadya nilang gagalitin ang Azerbaijan, isang kapitbahay na masasabing pinakamabait sa kanila sa kasalukuyan. Noong ika-4, pumunta si Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan sa embahada ng Iran sa kabiserang Baku upang mag-alay ng pakikiramay sa pagkamatay ng pinunong si Khamenei. Pagkatapos nito, idineklara ni Aliyev na alinsunod sa hiling ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, inutusan niya ang mga tauhan ng Azerbaijan sa Lebanon na tulungan sa paglikas ng mga empleyado ng embahada ng Iran mula sa lugar. Kaya't kahit na nag-iisa at maraming kaaway ang Iran, nagpakita pa rin ng kabaitan at kahandaang tumulong ang Azerbaijan. Ngunit nakakagulat, wala pang 24 na oras ang lumipas, nagpalipad ang Iran nang hindi bababa sa 2 drone mula sa kanilang teritoryo patungo sa Azerbaijan. Isang drone ang umatake sa terminal ng Nakhchivan International Airport na nagdulot ng malubhang pinsala sa infrastruktura at ikinasugat ng 4 na sibilyan. Ang isa pang drone ay umatake sa isang paaralan sa isang kalapit na nayon. Mabuti na lang at walang malaking bilang ng nasawi. Ang Azerbaijan ay isang bansang may hangganan sa Iran. Humigit kumulang 20% ng populasyon ng Iran ay nagmula sa bansang ito. Maraming mga kleriko sa Iran ngayon ay mula sa Azerbaijan at maging ang ama ng yumaong kataas-taasang lider na si Khamenei ay ganoon din. Maraming taga-Iran ang itinuturing na kanilang tinubuang bayan ang Azerbaijan. Ang pag-atake sa isang mabait na kapitbahay na nangyari pagkatapos lamang ipahayag ng Pangulo ng Azerbaijan ang kanyang kalungkutan para kay Khamenei at nag-alok pa na ilikas ang mga diplomatang Iranian mula sa Lebanon ay nagdulot ng matinding galit. Ang Iran ay parang isang baliw na hayop na nangangagat kahit saan. Gumawa sila ng sarili nilang kaaway sa pamamagitan ng pagtugon sa kabutihan ng poot. Agad na ipinatawag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Azerbaijan ang embahador at humingi ng paliwanag at paumanhin mula sa Iran. Idineklara rin ni Pangulong Aliyev, ginamit ng Iran ang mga drone para atakihin ang aming mga paliparan at hindi ito ang unang beses na ipinakita nila ang kanilang teroristang muka. Kailangang humingi ng paumanhin ang Iran, kung hindi palalampasin ng Azerbaijan ang mga walang dahilang pagsalakay na ito. Kinondena rin niya ang pag-atake bilang isang dungis na hindi na mabubura, isang duwag at hindi makataong pag-atake, at sinabing ang sandatahang lakas ng Azerbaijan ay handa ng gumanti anumang oras. Nang makita ang kabigatan ng sitwasyon, itinanggi ito ng General Staff ng Iranian Army. Sinabi ng panig ng Iran na hindi sa kanila ang mga drone kundi sa Israel. Gayunpaman, ang mga debris mula sa lugar ng pag-atake ay nagpapakita na ito ay isang Shahid UAV, isang signature product ng Tehran.
Kung walang ganitong ebidensya, paano basta-basta maglalabas ng ganoong pahayag ang Pangulo ng Azerbaijan? Ngunit habang patuloy na itinatanggi ng mga opisyal ng Iran, inamin naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ang pag-atake. Ipinapakita nito ang pagkakawatak-watak sa pagitan ng gobyerno at ng militar ng Iran pagkamatay ni Khamenei. Habang ang mga opisyal ng gobyerno ay nais mag-iwan ng daan para makatakas, ang IRGC naman ay may doomsday mentality. Nagplano na sila na bombahin ang mga oil field, refinery at mga cruise ship sa mga kalapit na bansa. Maaaring magtaka kayo kung bakit inaatake ng Iran ang isang mabait na kapitbahay. Walang base militar doon o anumang organisasyong may kaugnayan sa Amerika o Israel. Ngunit nagsagawa ang Tehran ng isang sinadyang pag-atake. Ginamit nila ang 2 UAV para targetin ang isang internasyonal na paliparan sa Azerbaijan, katulad ng mga pag-atake sa mga internasyonal na paliparan sa Qatar at iba pang mga bansa sa Gulf. Bakit? Sa totoo lang, bahagi ito ng isang nakalatag na estratehiya. Una, ang Azerbaijan ay nagsusuplay ng 30% ng langis sa Israel. Matagal nang ikinagagalit ito ng Revolutionary Guard. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga sibilyang target at pagdudulot ng pinsala sa mga sibilyan, nais ng Iran na itulak ang mga kapitbahay nito sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili na maglalagay ng pressure sa Amerika para umatras. Ito ay isang uri ng baluktot na pag-iisip. Pinatutunayan lamang nito na ang mga armadong puwersa sa Iran ay na-brainwash ng isang radikal na ideolohiyang relihiyoso. Ang kanilang paraan ng pag-iisip ay ganap na naiiba sa atin. Iniisip nila na ang pambobomba ay magdudulot ng takot sa mga kalapit na bansa na magpapaniwala sa kanila na kung hindi nagsimula ng giyera ang Amerika, hindi sana mangyayari ang lahat ng trahedyang ito. Ngunit hindi nila inaasahan na ang epekto ay kabaligtaran. Ngayon, lahat ng bansa sa gitnang silangan ay galit na galit. Maging ang mga neutral na bansa tulad ng Azerbaijan o Qatar ay hindi na kayang tiisin ang mabangis na hayop na ito. Iniisip nilang lahat na dapat silang sumali sa digmaan at talunin ang Iran. Sa ganitong paraan lamang maaaring mamuhay ng payapa ang lahat ng bansa. Binanggit ng The Economist ang intelligence mula sa Israel na habang lumalala ang digmaan, malaking bilang ng mga sundalo, pulis at maging mga miyembro ng Revolutionary Guard ang hindi nagre-report sa kanilang tungkulin. Sa madaling salita, nawala sila ng walang dahilan. Hindi malinaw kung sila ay nag-desert o simpleng nagreorganisa lamang. Ipinapakita nito na ang buong puwersang pansiguridad ng Iran ay nawalan na ng kontrol. Isang sundalong Iranian na nagtago ng pagkakakilanlan ang nagpost ng isang video na nagsasabing ang militar ay nasa estado ng kaguluhan, kanya-kanya. Matapos mamatay si Khamenei, tumakas ang mga commander. Ang mga sundalo sa ibaba ay nagsimula na ring tumakas. Hindi matukoy kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Mukhang ang dalawang puwersa ang militar at ang gobyerno ay kumikilos ng magkahiwalay. Pinatitibay nito ang pagkakawatak-watak sa loob ng pamahalaan ng Iran. Dahil sa panloob na kaguluhan at mga desisyong hindi pinag-isipan, lalong humina ang Iran sa larangan ng digmaan. Hindi pinalampas ng alyansa ng Amerika at Israel ang pagkakataon. Agad silang lumipat sa isang bagong yugto ng pag-atake, sinisira ang lahat ng mga nakatagong imbakan ng missile at drone ng Iran. Ang digmaan ng mga drone. Noong buwan na ito, sabay-sabay na inatake ng alyansa ng US-Israel ang mga imbakan ng missile at drone. Maraming mga video sa social media ang nagpapakita ng pambobomba sa mga bulubunduking lugar. Lahat ay nakatutok sa mga underground storage.
Ipinakita sa isang kumalat na video ang isang underground missile base sa paanan ng bundok Damavand ng Iran na labis na binomba. Tinatayang mayroong hindi bababa sa 1,000 missile at 10,000 drone na nakaimbak ang Iran na nagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang digmaan sa loob ng ilang panahon. Bagamat ginugol ng Iran ang mga dekada sa pagtatayo ng mga underground bunker para sa kanilang mga missile, wala pang 1 linggo mula nang magsimula ang digmaan, ang estratehiyang ito ay naging isang malaking pagkakamali. Bakit? Dahil ganap na nawalan ng kontrol sa himpapawid ang Iran, kaya't ang puwersang panghimpapawid ng US-Israel ay maaaring mag-operate halos 20 lamedji-7. Patuloy na binabantayan ang mga underground base na ito mula sa itaas. Sa anumang senyales na may missile launcher na inilalabas mula sa ilalim ng lupa, agad na bumabagsak ang mga precision bomb. Bukod dito, patuloy na lumilitaw ang mga heavy bomber. Walang tigil na binobomba ang mga lokasyong ito. Sa loob ng maraming taon, ang mga lugar na ito ay naging target ng alyansa ng US-Israel. Ginamit nila ang mga satellite at iba pang intelligence para matukoy ang lokasyon ng mga underground missile depot. Ang resulta, malaking bilang ng mga missile at drone ng Iran ang natrap sa ilalim ng lupa. Sinabi ng ministro ng digmaan na si Pat Hess na kasalukuyang ginagamit ng Estados Unidos ang mga B-52 heavy bomber para umatake. Ang B-52 na kilala bilang Flying Fortress ay kayang magdala ng hanggang 30 tonelada ng bomba, kabilang ang mga conventional bomb at nuclear weapon. Ngunit ang B-52 ay isang luma ng eroplano, mahigit 75 taong gulang na. Kaya bakit ginagamit ng Amerika ang ganitong klasing luma na eroplano? Dagdag pa, sinabi ni Trump na halos walang hangganan ang aming mga bala. Maaari kaming lumaban hanggat gusto namin. Maraming tao ang hindi talaga naiintindihan ang kahulugan sa likod ng pahayag na ito. Ito ba ay pagyayabang lamang o may iba pang ipinahihiwatig? Sa katunayan, ganap na nakuha ng alyansa ng US-Israel ang air superiority laban sa Iran. Ang B-52 ay walang stealth capability at hindi rin mabilis. Lumilipad ito sa subsonic speed. Kaya't ang paggamit ng isang lumang eroplano para sa carpet bombing ay nagpapatunay na ito ay nasa isang ganap na ligtas na mode. Kaya, walang dapat ipag-alala ang Amerika dahil walang kakayahan ng Iran na gumanti. Bukod pa rito, ang paggamit ng B-50 ba ay nangangahulugang malaki ang matitipid ng Amerika sa mga mamahaling long-range attack missile. Hindi na nila kailangang gamitin ang mga ito. Ang precision bombing ay hindi na kailangan. Sa halip, kailangan lang nilang gamitin ang B-52 para maghulog ng malaking bilang ng mga binagong conventional na bala. Ang kasalukuyang operating environment ay nagpapakita na hindi na mahalaga ang kalidad, kundi ang dami. Ang mga conventional na bala na ito ay halos walang hangganan, at ito mismo ang ibig sabihin ni Trump. Ang pinakamalaking bentahe ng B-52 ay maaari itong maghulog ng bomba sa malawak na lugar sa mababang halaga. Samantala, isang ulat na inilabas noong ika-5 sa Wall Street Journal ang nagsiwalat ng partikular na sitwasyon sa loob ng mga underground missile depot. Ipinakita sa ulat na ang mga lungsod ng Tabriz at Kermanshah ay mga underground missile cities na nag-iimbak ng mga medium-range missile. Habang ang Shiraz at Isfahan naman ay kinaroroonan ng mga mobile launcher at S-300, S-400 air defense systems. Ngunit ngayon, lahat ng pasukan at labasan sa mga lugar na ito ay nawasak na. Ilang missile ang isinara ng Iran sa ilalim ng lupa bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Sa ngayon, wala tayong tiyak na bilang. Gayunpaman, ang bilang ng mga missile at drone na inilunsad ng Iran sa unang 5 araw ng digmaan ay biglang bumaba. Mula sa 350 missile sa unang araw,
Ang bilang ng mga missile na inilunsad sa ikalimang araw ay naging 40 na lamang, isang pagbaba ng 86%. At ang bilang ng mga drone ay mula 294 sa unang araw ay bumaba sa 45 na lamang sa ikalimang araw, isang pagbaba ng 73%. Isipin niyo kung gaano kalaki ang pagbaba na iyon at sa loob lamang iyon ng 5 araw, wala pang isang linggo. Bukod pa rito, may impormasyon na nagtayo ang Tehran ng ilang medyo simpleng underground missile silo na ang layunin ay para hindi na kailangang gumamit ng mga espesyal na truck para ilabas ang mga missile. Ang mga ito ay mababaw na silo na may takip. Kailangan lang itaas ang takip para maglunsad ng missile. Ang disenyo na ito ay medyo maginhawa, ngunit may problema. Ang teknolohiya ng missile silo ng Iran ay medyo luma na, kaya hindi ito maaaring gamitin muli. Nagiging walang silbi ito pagkatapos ng bawat paglunsad at halos walang praktikal na halaga sa labanan. Bago ang digmaan, inilipat nila ang ilang missile at drone, ikinalat ang mga ito sa iba't ibang lokasyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pagkatapos ng ilang araw ng labanan, may kakayahan pa rin ang Iran na gumanti sa isang tiyak na antas. Ngunit nagdudulot ba ng anumang banta ang mga missile ng Iran sa mga puwersa ng alyansa? Mukhang hindi, dahil mahigit 90% ng mga ito ay naharang. Sa halip, ang tunay na banta ay ang mga Shahid UAV na nagkakahalaga ng 20,000 hanggang libon-libon-libo. Marami ang Iran sa mga Shahid drone na ito. Ito ang armas na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ang susi ay ang kanilang flight path. Hindi tulad ng mga missile, ang mga UAV ay maaaring lumipad ng mabagal sa mababang altitude at ang kanilang trajectory ay napaka-erratic. Ang mga missile ay lumilipad sa isang parabola at sa trajectory na iyon mahuhulaan ito ng kalaban na ginagawang madali itong harangin. Ngunit ang mga UAV ay walang tiyak na trajectory kaya't mas mahirap itong harangin kaysa sa mga missile. Bukod dito, napakamahal ng gastos sa pagharang. Sa kasalukuyan, ginagamit ng militar ng US ang mga Patriot missile para harangin ang mga drone. Ang Patriot, Zuchlin missile, ang pinakakaraniwang interceptor missile ay nagkakahalaga ng milyon, datli hanggang milyon port milyon. Ang halagang ito ay 100 beses na mas mataas kaysa sa average na presyo na labing ng isang Shahid. Kahit na ang Amerika ay isang mayaman na bansa na may saganang yaman, ang paggastos ng dalan-dalan milyon para wasakin ng isang bagay na nagkakahalaga ng dalan-dalan pintausand ay hindi isang matalinong pagpipilian. Kaya paano malulutas ang problemang ito? Maaaring maisip niyo agad ang Ukraine. Totoo, 4 na taon nang kinakaharap ng Ukraine ang mga Shahid drone ng Iran. Nakalikom sila ng malawak na karanasan at teknolohiya sa pagharang. Dahil hindi kayang bumili ng Ukraine ng mga Patriot missile, kinailangan nilang maghanap ng paraan na makatipid. Ang kanilang estratehiya ay simple, gamitin ang drone para harangin ang drone. Labanan ang lason gamit ang lason, gamitin ang mahika para talunin ang mahika, iyan ang taktika. Ang Kyiv ay nakabuo ng isang serye ng mga interceptor drone, kabilang ang 6 o 7 magkakaibang modelo. Ang pinakasikat na modelo ay tinatawag na Sting. Ito ay napakaliit, maaari mo itong buhatin gamit ang isang kamay. Magkano ito? 12,500 lamang, mas mura kaysa sa 30,000 na drone ng Iran. Ito ay espesyal na idinisenyo para tugisin ang mga Shahid drone at naging pangunahing sandata sa larangan ng digmaan ng Ukraine. Dumaan ito sa maraming pagpapabuti at ginamit na sa malawakang sukat. Ayon sa datos mula sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, sa 2025, ang produksyon ng UAV ng Ukraine ay aabot sa mahigit 100,000 unit kada taon. Gaano kabilis ang kanilang teknolohikal na inobasyon?
Mula sa isang paunang prototype hanggang sa kasalukuyang bersyon na may produksyon na 100,000 units kada taon, inabot lang sila ng wala pang isang taon at kalahati. Lumipat ang Ukraine mula sa research and development patungo sa malawakang paggamit at pagpasok sa labanan. Ano ang mga katangian ng interceptor drone na ito? Ang bilis nito ay doble kaysa sa Shahid. Mas mabilis itong lumipad at may operating range na hanggang 25 kilometro. Hindi na nito kailangan ng launcher at maaaring i-deploy sa anumang terrain. Sa buwan lamang ng Enero ngayong taon, nakapagtala ang militar ng record na 1,704 na Shahid drone na napabagsak gamit ang maliliit na interceptor drone na ito. Ito ay isang kahanga-hangang tagumpay. Ang hit rate nito ay higit sa 90%. Siyempre, ang eksaktong porsyento ay depende rin sa karanasan ng operator at sa configuration ng radar. Kung gagamitin ng militar ng US ang ganitong uri ng UAV, ang radar configuration nito ay tiyak na isa sa pinakamahusay sa mundo na makakamit ng napakataas na success rate. Tingnan natin ang cost effectiveness. Dati, ginagamit ng Iran ang 1,030,000 na UAV para atakihin ang 1,300,000 na missile ng Amerika. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang 25 million na UAV para pabagsakin ang 30,000 na UAV ng Iran. Ang cost effectiveness ay nabaligtad. Kamakailan, naglabas ang Financial Times ng isang eksklusibong ulat na nagsasabing ang Pentagon ang Ministry ng Digmaan at hindi bababa sa isang bansa sa Gulf ay nakikipagnegosasyon sa Ukraine para bumili ng malaking bilang ng mga interceptor drone. Marahil ay hindi inaasahan ng rehimeng clerical ng Iran na dahil sa pag-export nila ng malaking bilang ng mga Shahid drone sa Russia, 4 na taon na ang nakalilipas para tulungan sa pagsalakay sa Ukraine. Ngayon ay hinaharap nila ang nararapat na kahihinatnan. Nag-export ngayon ang Ukraine ng mga drone para tulungan ang Amerika at Israel na talunin ang rehimeng clerical. Ito ay parang gulong ng karma, kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Ganoon nga talaga. Habang ang militar at diplomasya ay nasa kaguluhan, nahaharap din ang Iran sa isang krisis sa paghalili. Noong gabi ng Ika-8, opisyal na inihayag ng telebisyon ng Iran na ang pangalawang anak ni Khamenei, si Mojtaba, ang hahalili sa kanya bilang kataas-taasang leader. Kaya ang Iran, isang bansa na minsang nagdanak ng dugo para pabagsakin ang isang monarkiya kung saan ang kapangyarihan ay ipinapasa mula sa ama patungo sa anak, ay nasasaksihan ngayon ang pagpapasa ng kapangyarihan mula sa ama patungo sa anak sa mismong puso ng sistemang relihiyoso na ipinagmamalaki nilang revolusyonaryo. Upang maunawaan kung bakit ang kaganapang ito ay nagpagalit sa maraming taga-Iran, kailangan nating tingnan ang pinakabuod ng Shia Islam sa Iran. Ang Shiismo ay sumusunod sa doktrina ng Wilayat al-Faqih o ang guardianship of the Islamic jurist. Ayon dito, ang kataas-taasang leader ay dapat ang pinakamatalinong iskolar ng batas ng Islam, ang taong may pinakamalalim na pangunawa sa batas at moralidad ng Islam. Ang kapangyarihan ay hindi ipinapasa sa pamamagitan ng dugo, kundi batay sa kaalaman, prestihiyo at pagkilala mula sa mga kapwa-iskolar. Ang tradisyon ng Shia ay nagmula sa linya ng 12 imam na nagsimula kay Propeta Muhammad na ipasa kay Imam Ali at sa 11 pang sumunod na imam. Ang ika-12 imam, si Imam Mahdi, ay nagtago noong ika-9 na siglo. Mula noon, ang komunidad ng Shia ay pinamunuan ng mga iskolar batay sa kanilang kwalipikasyong panrelihiyon, hindi sa kanilang lahi. Ang Islamic Revolution noong 1979 ang naging tugatog ng diwang ito. Nag-alsa ang mga taga-Iran, pinabagsak ang Shah Pahlavi. Isinigaw nila na hindi nila tatanggapin ang kapangyarihan batay sa dugo at nagtayo ng isang sistema kung saan ang pinuno ay dapat piliin batay sa katangiang panrelihiyon.
Ngunit ngayon, sa pag-upo ng pangalawang anak ni Khamenei sa pinakamataas na kapangyarihan, tila bumaliktad ang lahat. Ito ang unang dagok. Ang mga mismong taong lumaban sa monarkiya ay nakakakita ngayon ng isang anyo ng relihiyosong monarkiya. Maraming taga-Iran ang tumatawag dito na isang pagtataksil sa diwa ng revolusyon na parang inuulit ang kasaysayan sa ilalim ng balat ng Islam. Ang pangalawang dagok at marahil ang pinakamatinding sampal sa mukha ng relihiyon ay ang kwalifikasyon ni Mojtaba. Ang sistema ng ranggo ng mga kleriko ng Shia ay may mahigpit na mga kinakailangan tulad ng isang teolohikal na universidad. Ang isang kleriko ay dapat mag-aral ng 20 hanggang 40 taon sa mga seminaryo. Pagkatapos ay pumasa sa mahihirap na oral na pagsusulit, magsulat ng mga orihinal na aklat sa teorya at dapat sertipikado ng mga nakatatandang master. Ang mga ranggo ay malinaw na nahahati. Ang pinakamababa ay mula o thalabe, isang pangunahing antas na katumbas ng high school graduate. Ang pangalawang antas ay Hojat al-Islam, isang mid-level na kleriko na katumbas ng bachelor's degree. Ang pangatlong antas ay Ayatollah, katumbas ng isang PhD o associate professor. At ang ikaapat na siyang pinakamataas ay Grand Ayatollah. Ang isang tao sa ranggong ito ay itinuturing na dakilang tanda ng Diyos at may milyon-milyong tagasunod. Si Mojtaba ay hindi kailanman umabot sa pangatlong antas, ang Ayatollah. Nanatili lamang siya sa pangalawang antas sa sistema. Pagkatapos ng halalan, mabilis siyang itinaas sa ranggo, ngunit maraming kleriko sa Iran ang naniniwala na kulang siya sa tunay na kaalamang akademiko at direktang hinahamon nito ang kanyang lehitimasyon. Dahil sa kakulangan ng lehitimasyon, kailangan ni Mojtaba na umasa sa dahas para mapanatili ang kapangyarihan. Nangangahulugan ito na aasa siya sa Revolutionary Guard para protektahan ang kanyang posisyon. Siyempre, hindi tatanggapin ng Estados Unidos si Mojtaba at tiyak na tutugisin siya ng Israel saan man. Idineklara ng Israel na sinumang hahalili kay Khamenei ay magiging susunod na target. Habang marami pa ring kontrobersya tungkol kay Mojtaba, pumasok din ang media at hinalungkat ang kanyang background. Ang Daily Mail ng Britanya ay naglathala ng isang serye ng mga artikulo na nagpapakita na bagamat si Mojtaba ay hayagang nagpapakita ng isang anti-kanluran na paninindigan, ginugol niya ang maraming taon sa pagtamasa ng buhay sa Britanya. Siya ay nanirahan sa Bishop's Avenue sa Hampstead, isang marangyang kalye sa North London. Dahil ang magkabilang panig ng kalsada ay mga mansyon ng mga bilyonaryo, ang lugar ay tinaguriang Billionaires Row. Sa kalyeng ito, nagmamay-ari si Mojtaba ng 11 ari-arian, hindi isa o dalawa, kundi 11 ari-arian. Kabilang dito ang isang mansyon na nagkakahalaga ng 10 milyon. Bukod pa rito, mayroon siyang hindi bababa sa 30 milyon sa ginto at diamante. Mayroon siyang mga account sa mga bangko sa Switzerland at marami pang ibang account sa UAE, Syria, Venezuela at Africa. Nagmamay-ari rin si Mojtaba ng isang pribadong jet, isang helicopter, isang koleksyon ng mga Mercedes-Benz at marami pang ibang luxury brands. Noong Enero ng taong ito, nang sumiklab ang mga protesta sa buong bansa, naglipat si Mojtaba ng 320 milyon sa Dubai gamit ang cryptocurrency. Ito ay marahil maliit na bahagi lamang at hindi mailarawan kung gaano kayaman si Mojtaba. Higit pa rito, isiniwalat ng The Daily Mail ang isang napakapribadong sikreto na sinipi ang isang diplomatic cable ng US noong 2008 na inilabas ng WikiLeaks. Nakasaad sa dokumento na 4 na beses na nagpunta si Mojtaba sa mga high-end na pribadong ospital sa Britanya noong 2004 para magpagamot ng erectile dysfunction. Nagpagamot siya sa ilang ospital, kabilang ang Wellington Hospital at Cromwell Hospital sa London at marami pang iba.
Naging matagumpay ang paggamot at nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na pinangalanan sunod sa kanyang ama, si Ali Khamenei. Ang mga revelasyong ito ay nagdulot ng matinding dagok sa personal na imahe ni Mojtaba. Lumabas siyang isang kurakot at babaerong aristokrata ng Iran na lubos na salungat sa imaheng ipinipinta ng Iran ng isang malinis at banal na kataas-taasang lider. Tingnan natin ang kanyang mga ari-arian sa London, ang kanyang madalas na pagbisita para sa medikal na paggamot. Ipinapakita nito ang malapit na ugnayang pampolitika at pangnegosyo ni Mojtaba sa United Kingdom. Bakit tumanggi ang punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer na sumama sa Amerika sa pag-atake sa Iran? Ni hindi man lang pinahintulutan ng Estados Unidos na gamitin ang mga base ng Britanya para sa digmaan. Ang mas malalim na dahilan sa likod nito ay maaaring may kaugnayan kay Mojtaba. Sa madaling salita, sinusunog ng Iran ang sarili nito sa harap ng buong mundo. Nagtanim sila ng binhi ng poot, nag-export ng terorismo at nag-alaga ng radikalismo. At ngayon, ang mga binhing iyon ay tumutubo bilang kanilang sariling bangungot. Hindi pinatatawad ng kasaysayan ang mga nagtatanim ng hangin at umaani ng bagyo. Maaaring makatagal pa ang Tehran ng ilang buwan, ngunit ang moral ng kanilang militar ay tila gumuho na. Ang kanilang arsenal ay sinisira. Ang kanilang panloob na kredibilidad ay bumabagsak at ang buong gitnang silangan ngayon ay nagkakaisa. Tanging sa pagtalo sa Iran, makakamit ang tunay na kapayapaan. Ating abangan na lamang kung ano ang mangyayari.